Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. There's no place like home, sabi nila. Malala ko minsan yung isang noontime show sa Pilipinas na kung saan yung isang participants doon ay in-interview at tinanong kung ano yung wish niya. Sabi niya, ang wish ko lang ay makita ko yung aking nanay. Dahil nung sila ay malit pa lang, baby pa lang, iniwan na siya. Kaya 18 years old na siya at talagang hinahanap niya yung kanyang nanay. At sabi niya, sana magpakita ang kanyang nanay. Sabi, manawagan ka sa TV. At siya nanawagan, sabi niya, Nay, magparamdam ka naman, magpakita ka pa naman. Namimiss na kita. At dito ay nagsisigaw yung mga tao dun sa loob ng studio. Dahil sabi nila, nandito yung kanyang nanay, nandito yung kanyang nanay. Nagulat ang lahat. Dahil nandun pala yung nanay niya mismo nanonood din. Kaya't nagkaroon sila ng pagtatagpo, reunion at tuwan-tuwa ang lahat. Dito, sa kwentong ito, ang nanay ang nawawala. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ang kwento ay yung alibughang anak, yung bunsong anak ang nawawala, umalis sa bahay, iniwan yung kanyang tatay at ang kanyang kapatid. Dahil kinuha niya yung kanyang mana at nagpakalayo-layo at inubos ang lahat ng kanyang mga nakuha. Kaya nung siya'y nakaranas na ng kahirapan, naalala niya yung kanyang pamilya, yung kanyang tahanan na kung saan mas maganda pa doon sa aking tahanan. Hindi ako papabayaan doon. Kaya talagang napatunayan na there's no place like home. Tayo din ay may mga pagkukulang sa ating tahanan, sa ating pamilya. Malimit tayo ay nawawala, tayo ay umaalis, tayo ay nangiiwan. At malalaman na lang natin bandang huli na parang may kulang ang buhay natin. Parang may pangangailangan na hindi na ibibigay ng anumang kasiyahan. Para ba yung kaligayahan na hinahanap natin ay wala. Kahit na meron tayong material na bagay siguro o may mga bagay na nakamit natin sa buhay, pero kulang pa rin yung kaligayahan. Kaya sa Ebanghelyo ngayon pinapaalala ng Diyos na come home, umuwi na tayo. Pag tayo ay nakakaranas ng kabigatan sa buhay, nawawala, para bang ang dilim ng buhay, para yung bigat na bigat tayo, para yung hindi nakikita yung kaligayahan sa buhay. Ang totoong kaligayahan ay matatagpuan lang naman natin sa tahanan ng Diyos. Kaya nga ang paalala niya sa atin ngayon sa Ebanghelyo ay there's no place like home, na kung saan ang tahanan ng Diyos ang dapat hanapin natin dahil nandun ang tunay na kaligayahan, nandun ang tunay na kaganapan, nandun yung tunay na kagalakan sa buhay. Kung tayo man ay nagkulang o nagkasala, ang kailangan lang natin ay magbalik loob, pagsisihan ng lahat at tayo ay muling tatanggapin ng Diyos. Sa kwento nga, malayo pa lang nakita na ng ama ang kanyang anak na paparating. Ibig sabihin, talagang mula nung umalis yung kanyang anak ay naghihintay. Hinihintay niya na sana bumalik yung aking anak. Ganun na naman ang tatay, di ba? Ganun din ang nanay. Ganun ang mga magulang. Hinihintay yung anak na matigas ang ulo o nangiiwan. Nagbabaka sakali na bumalik. Naghihintay na baka magkaroon ng tamang pag-iisip na makaisip na bumalik. Kaya kapatid, ang Diyos ay laging bukas ang kanyang tahanan, hinihintay tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, lalo na binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan sa buhay.
Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon ay ibahagi natin. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.